Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na mula po sa basic research hanggang sa development ng technology at sa mga field trials, ako po ay sinuportahan ng BAR. Kaya maraming salamat po, Bureau of Agricultural Research, para sa inyong mga pag-suporta sa research. Okay, ang title po ay Biospark Microbial Inoculant, Biocontrol Agent of Crop Pests and Diseases. Ako po ay retirado na, kaya po ang title ko ay Professor Emeritus. Pero sinimulan ko po ang research na ito noong mga 1990s pa. Okay? Okay, next slide please. Ito po ay commercially available na at ito po ang packaging niya. Kaya po, Biospark Trichoderma Microbial Inoculant. Ito po ay dinevelop ko sa UPLB, kaya ang aking pong title dito ay UPLB's Contribution Towards Attaining Sustainability in Agriculture in the Philippines. Tatlo po ang magandang naiidulot nito sa ating sakahan. Una, ito po ay biofertilizer. Yung organism po, yung Trichoderma, ay sa pakete ay dormant. Ibig sabihin natutulog. Buhay po siya. Siya po ay tumutulong para makakuha ng nutrisyon ang ugat ng ating crops mula sa lupa. Pangalawa po, at ito po ang topic ng aking discussion ngayon, epektibo po itong biocontrol agent sa marami at iba-ibang sakit ng ating crops. At mayroon din po siyang indirectly pesticidal property. So, it's a biofertilizer, growth promoter, and biocontrol agent. Next slide, please. Next slide, please. Ito ba yun? Okay. Ito pong Biospark Trichoderma ay binubuo ng tatlong iba-ibang strains ng mali. Pwede bang bumalik? Tatlong iba-ibang strains ng Trichoderma. Yung letter A po ay galing sa Nueva Vizcaya. Letter B ay galing sa Mount Itanglad, Cagayan de Oro. At ang letter C po ay galing sa Ifugao, pero meron po siyang UV irradiation. So we are comparing here the effect of the three strains of Trichoderma in comparison with the use of chemical fungicide and of course with the control, yung wala kahit anong inilagay. Okay. The use of the organism as in agriculture is well documented and science-based. Ito po ay maraming produkto sa buong mundo. Iba-ibang bansa may kanya-kanyang produkto. Sapagkat ito po ay matagal nang pinag-aralan, 1800s pa, at ito pong picture na ito ay cover ng isang libro na na-publish noong 2014 na ang title po ay Biotechnology and Biology of Trichoderma. Ang pinapakita po dito sa litrato ay the mechanism how Trichoderma is able to effectively control the activity of crop pathogens. So the Trichoderma in here will be the white hypha and the green one would be the pathogen. So what Trichoderma does is to coil around the hypha of the pathogen and parasitize it so that it completely kills the pathogen. That's the reason why it's a very effective control agent. So wala pong gamit na chemical dito. Ito po ay isang biological control agent. Interaction po ng isang organism sa kapwa organism.
Okay. Ano ang ginagawa ng trichoderma? Pag inintroduce po sa seeds, ang unang lalabas pag sumibol na ang buto ay ang primary root kung tawagin. Kapag po merong trichoderma, ang ginagawa ng trichoderma, pumapasok po siya sa ugat ng halaman. Kaya makikita nyo, yung without trichoderma, wala kayong makikitang puti-puti. Yung pong puti-puti na iyon ay yung tinatawag na mycelia. Yun po yung vegetative structure ng isang fungus. So, ang ginagawa po ng trichoderma, pumapasok po siya sa ugat upang protektahan ng ugat at protektahan ang buong crop, ang halaman. Okay. So, ang tawag po sa trichoderma ay facultative endophyte. Endophyte kasi po pumapasok siya sa root tissues. Pero hindi po niya, wala pong negative reaction sa host. Ito po ay tumutulong lamang sa halaman para maprotektahan at makakuha ng mga nutrients mula sa lupa. Ngayon, yung pong tatlong isolates ng trichoderma ay tinatawag na rhizosphere competent. Ano bang ibig sabihin ng rhizosphere competent? The organism has the capability to colonize the root system and utilize nutrients secreted by the roots in the rhizosphere. In the process, it helps the plant in getting nutrients from the soil and also in controlling different pathogens present in the soil. So, yung pong produktong Trichoderma microbial inoculant, o kung tawagan namin ay TMI, ay highly concentrated. Ito po ay nasa powder form, pero ang isang gramo ng trichoderma or TMI ay mataas ang dalang trichoderma. Yung po ay 1.2 times 10 to the 8, halos 1,000,000 po CFU per gram. Okay? Now, hindi po lahat ng species ng trichoderma ay rhizosphere competent. So, ibig sabihin, hindi lahat ng trichoderma ay ganong ka-effective. Pero ito po ay, yung tatlong strains na inilagay ko dito ay napili na po, na screen, and they are highly competent. And as I have mentioned before, there are many trichoderma products worldwide. Mayroon ng Vietnam, mayroon ng China, mayroon ng US, mayroon ng Israel, mayroon ng Germany. So ito pong sa atin ay locally isolated strains of trichoderma. Wala pong kinuha sa ibang bansa at hindi rin po ito GMO. Ito ko po ay kung tawagin ay wild strains galing sa natural na habitat. Okay, ano-ano ang mga crop diseases na nakokontrol ng trichoderma? Una po sa lahat ay yung tinatawag na dumping off. So, makikita ninyo, mag-sow kayo ng seeds o ano kayo ng binhi, hindi lahat sisibol. Kaya po hindi sisibol ay dahil kinagat na o kinain na ng mga pathogens. At katulad po ng sabi ko na, ito pong lahat ng itong pinipresenta ko sa inyo, produkto ng research. Kaya po may mga publication ako na nakalagay dito para patunayan na ito po ay talagang epektibo. Kasi po, sa universidad at saka sa mga journals, hindi po tinatanggap, hindi po pwedeng mag-publish nang hindi po dumaan sa masusing scrutiny ng mga data. So ito po ay published. Okay, so ang dumping off po ay makikita sa rice, sa vegetables. Halos lahat ng vegetables ay inaatake ng dumping off. Ang tawag po doon ay natutuba. Hindi nag-germinate at kung mag-germinate, bigla na lamang natutumba. Kaya po natutuba. So ano ang mga pathogens? Yan po, Pythium, Phytophthora, Sclerosium, Rhizoctonia at iba-iba pa pong Fusarium, gano'n din po. Ay, balik.
So, ito po ay pinapakita ko. Yung una ko po kasing ipinakita, yung cover ng libro, ay galing sa abroad. Pero ako po mismo ay nagpakita na yung aming strains ay effective kasi nagpaparasitize siya ng Sclerotium rhovsi. Ito po ay isang example ng damping off. So makikita ninyo dito, yung may trichoderma, maraming sumibol at malalaki yung punla. Samantalang yung walang trichoderma ay maliliit at kakaunti ang sumibol. So yan po yung epekto pag-control ng damping off. Ito po, naipakita ko na kanina, pero gusto ko lang pong emphasize na yung chemical fungicide, ayun po ay ginagamit para makontrol ang damping off. Pero makikita ninyo sa litrato na higit na mas malalaki at mas marami pagka mayroong trichoderma. Ito po ay sa Sariaya, Quezon, Labanos. So makita nyo dito sa walang trichoderma, marami pong spaces na walang tumubo. Kasi po, kinainan ng pathogen. Samantalang yung lahat ng yung may trichoderma, kitang-kita nyo na masinsin, punong-puno ng labanos. Okay, ito po naman ay sa seed tray, pepper. So makita nyo, yung walang trichoderma, hindi po puno ang bawat butas, maraming bakante. Pero ito pong may trichoderma, lahat ng butas ay nag-germinate. At ito po yung close-up. Makikita nyo, pantay-pantay, lahat ay tumubo. Ganun po yung epekto ng trichoderma. Ito po ay, pinapakita ko naman, yung pong Sclerotium rhovsi ay isang mabagsik na pathogen. Ito po ang nagiging dahilan ng pagkabulok, lalo na ng mga punla, yung rotting of the lower stem, yung mismong buong ugat, at saka yung pong tinatawag na crown. At kung ang bunga ng ating crops, let's say talong, lumapit sa lupa, ay kaya po, mabubulok din po yung prutas. So ang mga affected crops po nito, yung mga beans, sile, carrot, cucurbits, sweet potato, patatas, kamatis. Kahit daw po yung saging, yung bungo ng saging na ginagamit na planting materials, ay inaatake ng sclerotium. Pero makikita ninyo dito sa litrato na ultimo po yung sclerotial bodies. Yung pong sclerotial bodies, yung po yung dahilan bakit mabilis kumalat. Kasi po ito ay marami at laging nasa lupa. At kayang-kaya po siyang iparasitize ng trichoderma. Ito po ay isang pagpapakita ng palay na ginamitan ng trichoderma at makikita nyo, malusog, wala pong sakit. Kasi yung mga sakit ng palay ay kayang kontrolin ng trichoderma. Ito po ay sa Agusan del Sur. Ito pa po sa Region 11, dagdag pa po doon sa iba pang sakit ng palay, yung pong tinatawag nating rice blast or neck rot na dala ng Magna Forte oryzae, dati yan ay Pericularia oryzae, ay kayang-kayang kontrolin ng trichoderma. Okay, so ang pinakamabisang paraan ng paggamit ay yung seed coating or balot sa buto. Kasi katulad po ng nasabi ko na kanina, epektibo, maganda ang resulta pag seed coating kasi po paglabas ng unang ugat ng palay, papasok na po agad ang trichoderma. Kaya po, ito po ang pinakamabisa. Ang isa pa pong nakokontrol ng trichoderma, at ito po ay maraming research ang ginawa ko dito na lahat ng yan ay suportado ng BAR, ay yung pong tinatawag na clubroot disease of crucifers. Marami po kasi ang crucifers na vegetables. Nandiyan po yung cabbage, yung pong Chinese cabbage, broccoli, at saka cauliflower. So, madami po akong publication dyan. At itong litratong ito ay kasama sa publication. Kapag pinatake po ng clubroot, yung pong
yung pong ugat ay lumalaki, tapos hindi po nakakapag-ani. Pero kung may trichoderma po, makikita ninyo yung letter A, mas malaki, yung letter B ay lumiit na. At yung pag hindi po nasawata, pag hindi na control ang club root, wala pong aanihin ang farmer, samantalang pag nilagyan ng trichoderma, makikita ninyo yung Chinese pechay ay class A ang resulta. Ito po dito sa walang control, makikita nyo walang aanihin ang farmer. Ito po ay mismong sa Bontoc, hindi Bontoc, sa Bugyas ginawa sa Cordillera. Magkatabi po, yung bandang ito, ang ginamit ay chemical fungicide. Ito makikita nyo, may trichoderma. Kita ninyo na maganda at walang sakit ang ginamitan ng trichoderma. So, aside from seed coating, pwede pong ilagay yung 50 grams ng Biospark sa tubig, haluin ng mabuti, at magiging berde po ang kulay ng tubig. Yung pong carrier ay kailangang patiningin muna para sa ilalim, ilagay sa knapsack at ispray sa lupa, lalo na po doon sa punlaan. So, doon po sa mga areas na matindi ang sakit, dagdag sa seed coating ay ang pag-spray ng lupa kung saan gagawing punlaan o seedbed. Ito po naman yung seed coating. Ito po ay cabbage, buto ng cabbage na binalot ng trichoderma. Okay, ang isa pang sakit na kinokontrol ng trichoderma at pinag-aralan namin ay ang tinatawag na Rhizoctonia solani. Ito po ay dahilan ng sheet blight sa rice, stalk rot ng corn, at ito po ay major diseases nitong mga crops na ito, lalo na sa corn. Ito din po ay nagiging dahilan ng tinatawag na wilting in potato. So makikita ninyo, pag wala yung nandito, pure culture, pero pag nilagyan po ng trichoderma, hindi na nakakalaki yung pathogen kasi pinaparasitize na po siya. So ito po ay pagsubok na ginawa namin sa Marinduque. Sa palay. Makikita po ninyo yung mga palay na may trichoderma ay mas maberde kahit pareho rin lang ang amount na fertilizer na inilagay. Kasi po, maganda po ang tubo ng ugat, mas malalim ang penetration sa lupa, kaya more effective po ang kanyang nutrient absorption. Marami po kaming data na may pakita na magpapatunay na mas maberde ang dahon pagka may trichoderma. Ito po ang isa pang sakit na nakokontrol ng trichoderma, yung pong Phytophthora diseases. Causative agent ng patatas, yung pong tinatawag na late blight, at doon po sa durian, sa mangga, yung pong dieback. Ito po ay sa patatas. So ito po ay isa sa mga, yung picture po doon sa kabila ay isang data set na kasama sa aming publication. Ang sinasabi lang po dito ay yung pong potato blight disease and bacterial soft rot significantly decrease as shown in percent crop mortality and percent potato tuber rotting with every application of trichoderma. Ibig sabihin, nawawala ang sakit, lumalaki ang tuber, at mas maraming naaani ang farmers. At ito po ay nakapublish data. Ito po yung Phytophthora dieback.
sa durian. So, ang Phytophthora po kasi ay nasa lupa. So, ang unang inaatake po ay ugat, tapos umaakyat sa base ng stem hanggang makarating sa leaves. Kaya po dieback, unti-unti pong namamatay yung halaman. So makikita ninyo dito, tumatagas o nagli-leak yung sap dahil nasisira po yung xylem. Pataas po ng pataas umaakyat hanggang sa makarating po sa dahon. Ngayon, kapag ka po nilagyan ng trichoderma, makikita ninyo na wala na yung sap at na-dry up na yung base ng stem. So, paano inilalagay? Kinakailangan maggawa ng furrow, paikot. Ang furrow po, yung furrow, ring furrow, ay dapat po ay sa tapat ng edge ng canopy. Bakit ganon? Kasi nandun po ang mga batang ugat. Doon po pumapasok ang mga pathogen sa batang ugat. Kasi po malambot pa yon. Ngayon, doon din po natin ilalagay ang trichoderma para makapasok sa ugat at mapatay niya ang Phytophthora. Pero mas maganda po kung isasama natin ang fertilizer, lalo na kung organic, pero din po ang chemical fertilizer. Okay. So, ito po ay sa Mindanao. Organic banana can be grown successfully with vermicompost plus Biospark trichoderma. So, ito po ay sa Digos, Davao del Sur. So, ang pag-apply po sa seeding stage pa lang ay 0.5 kg vermicompost plus 1 gram trichoderma per plant. Pagka na-transplant na po sa field, gawing hanggang 2 kilo ang vermicompost, pero dagdagan pa rin na 1 gram trichoderma per hill. Hindi na po per plant. Ibig sabihin po kasi nanganak na yung mother plant. So per hill na po. Makikita nyo na ang saging, lalo na po pag monocropping, napakadami po niyang sakit. Nandiyan na po ang sigatoka, nandiyan na po ang wilt. So makikita nyo, ang mga dahon ay mabeberde at minimal ang disease incidence. Makita natin ang bunga ay makinis na makinis. Ayan po. Ngayon, ito po ay galing sa farmer. In fact, hindi ko po kilala yung farmer. Pinadala lang po sa akin yung mga results. Ang harvest ay 2 to 3 weeks earlier. At ito po ay 69.5 tons per hectare. Ito po ay may 3% increase in yield. At ito po ay certified organic. At ang gastos po ay mas mababa. Walang fungicide, walang insecticide, walang inorganic fertilizer. So, highly compatible with organic agriculture. Hindi lamang po sa Cavendish banana, doon din po sa lakatan. So, makita nyo ang dahon, although hindi laging nalilinis ito, pero maberde po ang dahon at walang sigatoka. Ayan po. Kumpara po nyo ito, organic, applied. Ito po yung chemical. Makita nyo, madidilaw ang dahon. At ito po ang resulta. Mean weight per buwig is 25 kilograms. Ang range ay 23 to 27. Samantalang ang chemical base ay 22 kilograms. Kaya po ang increase ng yield ay 12%. At katulad ng dati, 2 to 3 weeks earlier harvest time. Sa lahat pong nilagyan ng trichoderma, ang observation ay laging 1 week to 10 days. Yung pong mga annual crops, mas maagang mag-ani. Doon po sa mga perennials o sa long-term crops, ito po katulad nito,
2 to 3 weeks earlier harvest. Bakit ganon? Kasi po, mabilis po ang paglaki pag may trichoderma at bukod sa roon, maganda po ang absorption ng nutrients. Kaya po ang nangyayari ay mabilis mag-mature, mabilis mag-produce ng fruits, kaya po ang harvest ay earlier. Kahit po sa palay, kahit po sa vegetables, ganun din po ang resulta. So, in organic cardaba, makikita natin na ang average yield is 36.5 kilograms per bunch. Ang range ay 35 to 38. Ang standard ay 33. So, 10% increase in yield. Ayan. So, makikita natin na ito ay environment friendly, low cost, and sigurado tayo na walang pesticides ang ating prutas. Ngayon, yung pong lahat ng aking diniscuss ay tungkol sa crop diseases. Pero mayroon din pong epekto sa peste ang trichoderma. At again, itong mga datang papakita ko sa inyo ay hindi sa akin. Galing po ito abroad. Galing po doon sa libro na pinablis noong 2014 on trichoderma, biology and biotechnology. So ito po ang diagram. Pinakita ko na kanina na ang trichoderma ay pumapasok sa ugat. So makikita natin doon sa lower portion, ang trichoderma ay pumapasok sa epidermis at sa cortex ng roots. Tapos, ini-influence niya ang halaman, nagkakaroon po ng tinatawag na plant gene and fungal gene interaction, kung saan ini-stimulate ng trichoderma ang halaman na mag-produce ng mga iba-ibang klaseng compounds. Ito pong mga compounds na ito ay mga volatile compounds at saka mga hormones kung saan nakakapagtaboy ng mga insekto. So makita natin doon sa upper corner ng picture, nakatutok sa dahon, maraming iba-ibang chemical compounds. So, ini-induce ng trichoderma ang halaman na mag-produce ng tinatawag na self-defense compounds. Kaya nga po ang tawag ay induced systemic resistance. At ito po ay napatunayan na sa maraming bansa, lalo na yung advance ang kanilang, kasi kailangan po ang maraming importanteng equipment na kakaunti ang meron sa atin. Pero meron na pong nag-attempt na gumawa nito. So, mechanism for systemic induced resistance. Kaya po, indirect ang resulta ng trichoderma para sa mga peste. Ito po ang mga local results. Marami po akong na-conduct na trial sa San Luis, Batangas. At ito po, ang number one problema ng ampalaya ay yung pong virus disease na kung tawagin ay namamarako. Pero pag may trichoderma po, nawawala yun, nakokontrol ang fruit fly at nakokontrol din yung fly na nagdadala ng virus. At kaya po nawawala ang pamamarako at ganito po kakinis ang ampalaya. Ito po ay sa lansones. So makikita ninyo, yung walang trichoderma ay maraming kain ng scale insect. Yung pong, hindi lamang po coconut ang inatake ng scale insect. Kumalat na rin po sa lansones. Ito po ay sa Mindoro Oriental. Noong pong 2010, matindi po ang naging infestation sa Sariaya ng armyworms. Ang isa sa mga gulay na naatake ay cabbage. So makikita ninyo, badly damaged by armyworms, pero
nag-spray po ng 3 beses weekly ng trichoderma at nagsimulang mabuong muli ang head at naka-fully recovered yung halaman, yung cabbage. Actually, nakabawi po yung farmer kasi walang cabbage sa palengke, siya'y nakapagbenta ng magandang halaga. Pero makikita nyo, yung inisprayan lang ng insecticide, wala pong nangyari, hindi nakabuo ng head. So, trichoderma protects the crop against insect pests if properly managed. Okay, kami po sa Los Baños ay naggawa ng simpleng trial kasi po ang Laguna ay isa sa pinakamatinding inatake ng scale insect. Nawala po ang scale insect nung dumaan ang Glenda. Noon po kami pumasok. Tiningnan namin kung paano mabilis makaka-recover sa tulong ng trichoderma. So naglagay po kami ng pwedeng pakabalik. The last 5 slides. Sorry po, dahil matanda na po ako. 42 years po ako nagtuturo. Medyo yung aking boses ay nagasgas na. Kaya pag ako'y nagle-lecture ngayon, kailangan kong katabi lagi ang tubig. Next slide. Okay, yan. So, makikita ninyo, April 2016, recover from insect infestation. Ito po ay control, walang kahit anong fertilizer na nilagay kami. Ito, nilagyan ng full dose ng mineral fertilizer, kakaunti ang bunga. Pero ito pong kalahati lamang ang inilagay na fertilizer plus trichoderma, makikita nyong hitik sa bunga. Pero yung pong nilagyan lang namin ng trichoderma at saka asin, kailangan po ng niyog ang asin. Importante po yan. Ang pinakamataas na ani ng niyog ay doon sa tabing dagat kasi may asin. Kaya po lahat ng niyugan na medyo inland sa mga bulubundukin ay kailangang maglagay ng asin. Kaya po ang PCA ay nagbibigay ng libreng asin. Kasi importante po ang asin. So kung makikita ninyo ito, walang fertilizer na nilagay lamang ay trichoderma at asin. Higit pong marami ang bunga. So, ang ibig sabihin, mabilis na naka-recover sa scale insect infestation at mas madaming bunga. Yan na po ang end ng aking presentation at maraming salamat po at maraming salamat sa BAR sa kanilang suporta sa research na nag-develop ng Trichoderma microbial inoculant technology. Maraming po salamat, Dr. Cuevas. Meron po ba tayong katanungan tungkol sa kanyang pinresent ngayon on Trichoderma? Yes, sir. Paki-state lang po ang pangalan at saka yung agency niyo. Ma'am, good afternoon. Si Alex Magtulis po ito. Actually, farmer lang po ako. Ma'am, tatanong ko lang, no, kasi as a farmer, no, I've been using yung mga inoculant. So, itong trichoderma, actually, ang pagkaalam ko lang, mama, ginagamit to sa composting. Iba po pampapabulong. yung, apo, Totoo po ba yan? dalawa pong technology ang na-develop ko. Yung pong rapid composting technology, Trichoderma harshanum po yun.
So, iba pa po yun. Okay. Ito po ay pangbulok lamang ng mga dayami at saka paggawa ng organic fertilizer. Pero ito po ay bagong produkto. Kakaiba po ito doon sa activator. Yung Trichoderma marcianum, iisang strain lang yon. Pero itong Biospark Trichoderma microbial inoculant, katulad ng ipaliwanag ko, 3 iba-iba at lahat ito ay na-screen ko para sa biocontrol and biofertilizer activity. Okay po. Kasi when it comes sa amin, ma'am, pag sinabi trichoderma, natatakot kami kasi baka mabulok yung... Hindi po totoo yan. Ito po, ang trichoderma po, rapid composting technology, ay naging national program noong 1990 to 1997. Lumabas po ang panakot na yan kasi ang feeling ko, medyo meron kaming nasagasaan na ayaw na mag-shift to organic. Kaya lumabas po yan. Yung sinasabing Aurora, kung saan nagbumagsak ang bahay na kubo, actually, pinabalik po ako doon para mag-lecture. Hindi po totoo yan. Okay, thank you, ma'am. Then, one last question, ma'am, no? Yung itong Biospark na trichoderma nyo po, anong pinagkaiba ito sa mycorrhizal po? Magkaiba po yun. Pareho po silang fungus, pero magkaiba pong species at hindi po, marami pong mechanism of action na magkaiba. Sige po, sir. Thank you very much. Ma'am, may booth po kayo dito sa area? Wala po, hindi po kami. Pwede na. So, saan kami maka-avail ng Biospark, ma'am, na product po? Supposedly, yung may-ari nung Biospark ay pupunta dito eh. Ewan ko kung baka nahuli. Mamaya po, kung dumating, anuhin ko siya. Mag-meet kayong dalawa. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Hello ma'am, good afternoon. Ako po si Cesar sa Iloilo, rice grower din at saka vegetable grower. Ma'am, adiretsahan na to. Pwede kami makapagbili niyan ng Biospark? Ganito po, kaya ako pinapunta yung may-ari nung Biospark dahil sa mga tanong na yan. Ako po kasi, dahil sa ako ay matagal na professor ng university, hindi po ako nag-involve sa marketing. Ang akin pong laging sinasabi, ako'y hanggang technical lang. Yung mga pang-commercial na aspeto, pinaibaya ko po doon sa private, doon sa namuhunan, kapitalista. So, inimbita ko siyang pumunta dito. Sabi niya, on the way na, baka nahuhuli-huli lang. Follow-up question. Magkano per pack, ma'am? Yun hong maliit na pack na 250 grams, 650 po yun. Yung po ay good for 1 hectare na napalay. Kasi po, ano lang po, maliit lang po ang packing maliit po lang ang pangangailangan. At yung pong 650, bawas na po ng 50% ang inyong fertilizer need. Garantisado po yun. Salamat po. Yes, ma'am. Dito pa tayo nagkita. Ang dami kong tinatanong kanina, buti na lang doon sa lecture mo, nasagot na yung iba. Kagayang Lisap na yon, di ba nagka-problema tayo. Si Rose Ramos ako, from Los Baños. Kaya lang, hindi naman ako involved sa kanilang study, naririnig ko lang. Ang tanong ko as private individual, kung may mga prutas, trees ka na nagbe-bear ng fruits, kasi uso-uso ngayon na kinakain ng mga insekto yung mga prutas, hindi pa siya fully matured. Pwede bang i-spray ng diretso yung Biospark Trichoderma na yan doon sa prutas? Hindi po. Okay. Kasi ang una pong mangyayari ay dapat gamitin ang trichoderma sa soil. Okay. And it has to be 6 months before the fruiting. Kasi ang epekto ng trichoderma ay enhance ang vegetative growth. So makikita nyo, pag may trichoderma, magpuproduce ng mga bagong dahon, gaganda ang mga dahon,
Kasi yung dahon kasi will photosynthesize and conserve the photosynthase for fruit development. Ang ang pag-spray ulit ng trichoderma, kailangan sa itaas, sa bulaklak na. Mag-open kayo ng konting canopy para doon sa bulaklak i-spray. At pangalawa, di ba meron tayong banana plantation somewhere in Mindanao? Ang nakita ko kasi doon by airplane yung mas spray nila ng insecticide. So, At maraming health concerns oh doon. yeah, yung mga neighborhood na kasi we're after Saka the yung mga, health. ang mga agricultural workers na nandun sa ilalim. So, do you think itong trichoderma na to ay pwedeng i-apply doon? Kasi ang tatamaan mo nito, yung multinational na import natin na Actually, nakita naman ninyo, yung pinresent ko ay Bigos Davao del Sur. So, ito yung mga small farmers. Sa multinational, hindi sila basta magre-risk ng ganun. Okay, thank you. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Sidro Aul from Baguio, Benguet. Apa. Your lecture about trichoderma is good, but I don't know if you have tried the popular disease of Fusarium wilt of sweet potato. We are experiencing the sweet potato industry in Benguet being collapsed due to Fusarium wilt. And what do you recommend? Kind of trichoderma we are going to use to treat that Fusarium wilt? Kami po ay nakapag-trial na sa patatas, kasama po sa Fusarium, ang Fusarium sa kayang kontrolin ng trichoderma. Kaya lang po, yun po ay simula sa, yun pong seed materials ng ng pantanim, kailangan pong seed coat, ma-coat yon, at yung pong lupa na tataniman ng patatas, kailangang ma-sprayan din 2 days before ilagay yung inyong ang inyong planting materials. Kasi po yung kailangan pong 2 days ahead. Ang mangyayari po, papatayin muna ng trichoderma bago pa ilagay yung seed materials. So dalawa po ang application, sa soil and doon po sa planting materials. We are using the sweet potato vines, and I don't know what kind or what type of trichoderma are we going to use, because we have there the trichoderma, the Koninji. We are what type of trichoderma? You mentioned a while ago that 3 strains po ito. what's the best? Ano po yun kasi pinaghalo-halo namin yung 3 kasi po mayroong tinatawag na synergistic action. Nagtutulungan po sila. So hindi ko po masasabi ko yung ginagamit nyo ay kasing effective nung aming strains. I see. Matagal po ako nag-work sa Benguet. Siguro mga 10 taon. Karamihan po sa data ko sa vegetables, sa tulong ng BAR ay sa Benguet ko ginawa. Kaya po na-document ko yung club root, pati po yung late blight ng patatas, Fusarium, yung pong bad rat, bacterial rat ng patatas, na document din po namin. So walang specific trichoderma for Wala pong sweet specific. potato. Ang masasabi ko sa inyo, yung aming produkto ay effective sa Fusarium wilt. Do you have samples, ma'am? Here? Wala po akong dala. Ayan na, si Mr. Manny Chavez. Mamaya po, sa kanya po kayo makipag-usap dahil katulad ng nasabi ko, ang akin po ay technical lamang, hindi po ako nakikialam sa marketing. So, Okay, si Mr. Manny we'll ask, Chavez po. Mr. Mamaya na Mamay po then. kung ano. Okay, thank you, ma'am. So, yung lahat pong technical, ako ang sasagot kung ano po yung kailangan nyo sa kanya po. Meron pa po. Sir.
Boy Pagarigan po ng North Cotabato. Opo. Bali, doon po sa North Cotabato, pag dumami po yung black bag doon sa rice field, talagang umaabot po ng 200 to 300 black bag bawat isang puno. Opo. So, pwede po ba itong gamitin, itong trichoderma? Hindi po. Yeah. Epektibo po ang trichoderma sa black bag pag mababa ang population. Ako po ay nagle-lecture ng Integrated Pest Management sa Palay. At nagle-lecture po ako sa Eastern Visayas, Samar, Leyte, at saka dito po sa Marinduque. Ang number one ko pong unang ine-emphasize sa lahat ng magsasaka ay community solidarity. Dapat sabay-sabay ang lahat ng magtatanim. At number one po, ang pagtanggal ng black bag ay simula pa sa land preparation. Kailangan pong lahat ng damo na nasa palayan ay maararo at matanggal ang ugat. Kasi po, yung pong black bag, doon po nagtatago sa ugat ng damo. Kapag ka po ang ugat ay hindi natanggal at hindi nabulok, kahit na po kayo mag-spray ng sangkatutak na pesticides, hindi po mawawala. At nung sumunod na sa amin, ang mga farmers na aming tinuturuan, na control po ang population ng black bag. Ang amin pong nire-recommend ay gumamit ng botanical pesticides at simula pa lamang sa seedling stage. So marami pong steps ang aming itinuturo sa farmers. Una, land preparation, ang lahat ng ugat ng mga damo sa loob ng palayan ay matapat, matanggal at mabulok. Kasi doon po nagtatago ang uod o yung cocoon ng black bag. Pangalawa, simula pa lang po sa seedling, sa punlaan, dapat mag-monitor na. At pag may nakitang itlog, tsaka sa gabi po, ina-advise namin na magpailaw ang farmer para monitor nila kung ano-ano ang pesting nandoon. Pag nakakita sila ng stem borer, yung paru-paro ng stem borer, yung atangya na nagkukos ng black bag, at saka yung hopper, mag-spray na sila ng botanical pesticides. Simula pa lang sa punlaan at 3 beses isang linggo mag-monitor pag nakapag-transplant na. Nung sundin po ng farmer namin ang aming mga payo, nawala po. Stem borer, black bag, at yung pong hopper. So, hindi po mawawala ng isang season lang. Dapat continuous ang monitoring at yun po. Pero ang trichoderma po ay makakatulong para gumanda ang tubo ng halaman. Pero hanggat hindi po nyo pinapractice ang integrated pest management, lagi pong magiging problema ang lahat ng peste. Awa ng Diyos po, nung sumunod po sa amin, sila po ay nagpatunay na talagang kayang mawala. Yeah. Bali, ganito po kasi ang observation ko sa North Cotabato. Although mayroon kaming sinatawag ng synchronous planting at saka nag-spray kami ng metarhizium, alam po niyo ang black bag, dumarating lang po yan kung the onset ng full moon. Nakikita po namin pag full moon, doon po dumadami yung black bag. Even yung mga poste po ng kuryente, napupuno po ng black bag. Ganito po yun. Ibig sabihin po, hindi po nasisira ang pinagtataguan ng black bag. Kaya po, pag full moon ay lumalabas yun, kasi po sa full moon, lumalabas lahat yung adult. Talaga pong at ang itinuturo pa po namin sa magsasaka, ay pag magi-spray, lalo na ng stem borer, hopper at black bag, sa bandang hapon, mga bandang alas 4, alas 5, at sa puno po ng palay, itututok ang nozzle. Kasi po, nandoon po sa puno ang nagtatago ang black bag. Pag yun po ay, ang spray ninyo ay sa dahon, wala pong mangyayari. Kailangan pong maintindihan ang tinatawag na biology ng insekto. Pero, hindi po kami nag-a-advise ng chemical. Kasi po, pag chemical ang ginamit,
namamatay po ang mga natural enemies, lalo pong dadami ang peste. Kaya ang amin pong ikinakampanya ay tubli, makabuhay, neem, at saka tuba-tuba na ilalaga at i-spray. Ganun po. At medyo maganda po ang resulta. Pero hindi isa lang po 'yon sa proseso. Kailangan po ang total integrated pest management. Po. Bali, yung sinabi po na niyo kanina na yung sa light trapping, Apo, anong stage po ng palay na pwede tayong mag light trapping? ganito po, ang advice namin sa farmer, simula pa lang ng cropping, magbantay na. Pag nag-transplant, magbantay na. At least once a week. Kasi ganito po yun. Pagka po nagla-light trapping, ang light trapping naman po ay hindi naman pag-control. Ito po ay isang paraan para malaman ano-ano ang mga adult insects na nando doon. So pag nakakita na sila ng black bag o stem borer, kailangan na silang mag-spray ng botanicals kahit na anong stage ng palay. Yeah, Kasi pagka po meron ng adult, ibig sabihin, mangingitlog na yon. ang style po namin doon, ma'am, pag nag-i-spray kami ng chemicals, pinapatubigan po namin yung balay. Mga 2 porgada po para yung mga nakatago doon sa black bag doon sa puno ay pumupunta sa taas bago namin titirahin. Ganon. Mautak ho ang mga insekto. Kahit na po, lagyan nyo ng patubig, doon pa rin po sila, kasi takot po sila sa init ng araw. Kaya, kung mataas ang tubig, aakyat lang po sila sa bandang puno hindi po sila aakyat sa dahon. Doon lang po sa puno ng palay, medyo mataas ng konti sa tubig. Ganun po sila. Takot po sila sa araw. Kaya po bandang hapon at malapit sa puno kung saan nagtatago ang black bag. Ganon din po ang stem borer at saka ang hopper. Parang lumayo na doon sa trichoderma. Okay po, sige po. Okay lang po. Meron pa po bang magtatanong? Last na po. Okay na. Ma'am. Ma'am, magandang hapon po. Ako po si Shirley Buduan, taga BSWM po. Pero ako rin po ay isang farmer. Ma'am, tanong ko lang po, since ako rin po ay rice farmer, hindi ho ba namamatay ang trichoderma pag nag-spray po tayo ng pangkuhol tsaka mga pang-herbicide po? Hindi po. Kasi ang mamamatay ang trichoderma ay sa chemical fungicide. Okay po. Yun lang po. Thank you. Thank you. Marami pong salamat. Diyan na po nagtatapos ang discussion ni Ma'am Dr. Cuevas.